Alam nyo ba kung paano magtanim ng pipino? Hello mga ka-agri. Ngayon ituturo ko po sa inyo yung iba't ibang bagay na pwede natin pagpunlaan para mas madali sa atin magtanim ng pipino. Kame na. Una, i-prepare po natin yung lupa na pagtataniman. Ang nire-recommend po namin ay 50-50 mixture. 50% lupa tapos 50% na organic materials. Yung lupa, as much as possible, kung makakakuha kayo ng topsoil, yung topsoil, yan yung nasa ibabaw na lupa. So maganda po niyan kumuha sa lugar kung saan naiipon po yung tubig, baha. Kasi nandyan po yung mga matatabang lupa. Diyan inaanod, diyan napupunta. So ang gagawin nyo lang, hanapin nyo kung saan na iipon yung tubig. Then pagka natuyo na, pwede nyo pong i-scrape yung ibabaw. Malambot lang po yan na parang buha-buhangin. So yan po yung gagamitin ninyong pang dagdag dito sa inyong pagtataniman. Then 50% na organic materials, pinaghalo-halong compost, dumi ng bulate, dumi ng hayop, ipa ng palay, sinunog na ipa, coco peat, yung bunot ng nyog. Bakit pa natin kailangan haluan ng organic matter yung ating pinagpupunlaan? Bakit hindi na lang lupa? Pag lupa kasi yung ginamit natin na puro, lalo na po pag nagamit nyo ay clay, ang nangyayari po kasi kapag umiinit or nababasa siya, katagalan tumitigas. So parang ganito na. Ito nakalagay din sa paso. So ganyan siya. Ganyan siya katigas. Yan po yung dapat natin iwasan kasi kailangan yung pinagtataniman natin malambot para makapag-expand po yung ugat ng ating halaman, mabilis siyang lumaki. Kung matigas yan, mahihirapan siya magpalago ng ugat. So mapapansin niyo mababansot yung inyong tanim, minsan hindi na lumalaki or namamatay na lang. Sa paggawa po ng ganitong potting mix, ang kailangan po natin i-consider lagi yung tatlong bagay. Una, meron siyang source ng nutrients. Pangalawa, mabilis siyang mag-drain. Pangatlo, nag-hold siya ng moisture. So unahin po natin yung source ng nutrients. Kailangan po yun ng halaman para lumaki siya ng mabilis, malusog at walang sakit. So kaya nilalagyan natin siya ng compost, dumi ng hayop, dumi ng bulate para may available na pataba dun sa pinagtataniman natin. Then pangalawa, kailangan well-draining siya. Mabilis siyang mag-drain. Kasi pag compact po yung ating pinagtaniman, maiipunan siya ng tubig. Mabubulok yung ugat. Magkakaroon siya ng root rot na minsan nagdudulot po ng pagkamatay ng ating mga tanim. Then, dapat nag-hold siya ng moisture kasi kailangan po laging nakakainom yung ating halaman para mabilis siyang lumaki. Next ay yung pagpupunlaan. So, dito pwede kayong gumamit ng iba't ibang mga bagay na pwede natin pagpunlaan. Pwede tayong gumamit ng mga recycled, itong mga plastic bottle. Gugupitin nyo lang tapos bubutasan nyo po yung ilalim para hindi maipunan ng tubig. Kung meron kayong mga ganito, yung mga maliliit na parang plastic, nabibili po ito. Tsaka recyclable din. Pwede natin siya magamit ng paulit-ulit. Pwede rin tayo magpunla dyan. Pwede rin po yung tray ng itlog. So maganda dito sa tray ng itlog, pag medyo malaki na yung punla natin, pwede na natin itanim diretso. Kasama po itong karton ng itlog. Mabubulok po yan. So dire-diretso na yung paglaki ng ating mga tanim. Hindi na natin siya kailangan pang bunutin. So mas less yung stress kasi hindi na magagalaw yung ugat ng ating pinupunla. Yung mga plastic cups, styro cups, yan, pwede natin yung gamitin. Pwede natin siya i-recycle. Basta bubutasan nyo lang po yung ilalim para hindi na ipunan ng tubig. So yan yung mga pwede natin pagtaniman. Kung meron pa po kayong ibang alam na pwedeng gamitin sa pagtatanim ng pipino, i-share nyo naman po sa comment section. Seedling tray, pwede rin tayong gumamit nun. May nabibili po yan sa agri-shops. Yung isang tray na may mga maliliit na cells. Yan. Kaya lang po, hindi siya tumatagal eh. Madali siyang lumutong tapos nasisira at napupunit. Kaya hindi na po ako bumibili. So medyo dagdag cost po yun. Nagre-recycle na lang po ako ng pwede natin magamit. No? Para medyo tipid naman. So next, lalagyan na natin ng lupa yung ating pagpupunlaan.
So, wag nyo lang sisiksikin ng gusto para hindi naman tumigas yung inyong pagtataniman. Yan. Itong plastic. Tapos, itong tray ng itlog. Yan. Then next, itatanim na natin itong pipino. Mga 1 hanggang 2 buto. So, hanapin nyo lang po yung medyo matulis. Yan po yung ibabaon nyo sa ilalim. Pwede nyo butasan, pwede nyo ibaon ng bahagya yung mga seeds. Tusok nyo lang po. Itong pipino, since malalaki yung kanyang seeds, pwede po ito i-direct na sa lupa. Pwede na natin siyang i-direct sa inyong pataniman. Pero, mas maganda pa rin po pinupunla natin para mas maalagaan. Lalo na po ngayon, tag-ulan. Madalas na bababad kasi yung mga seeds na to sa tubig, kaya nabubulok. Yan, so baon nyo lang ng konti. Tapos kung medyo manipis pa yung lupa, pwede nyo siyang dagdagan ng konting lupa sa ibabaw. Yan. Yan. May rule of thumb po dito sa pagtatanim ng mga seeds. Tandaan natin, kailangan times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim para hindi naman mahirapan yung seeds lumabas dyan sa lupa. Next step, didiligan na po natin. Gamitin nyo lang muna ay yung ordinaryong tubig. Huwag muna kayo maglalagay ng mga solution doon sa tubig. Normal lang ng tubig lang para mabilis po siyang mag-germinate. Kasi ang kailangan lang ng seeds na yan para mag-germinate or magbiak or tumubo, kailangan niya po ng moisture tsaka ng mainit-init na temperature. So, sasapat na po yung tubig para magbiak yung mga seeds na yan. Then, next step, kailangan po natin ito ilagay sa lugar na nasisikatan po ng araw para maganda yung pagtubo ng ating mga seeds. Pwede naman natin siya ilagay sa malilim. Tapos kapag lumabas na yung seeds, saka natin siya papaarawan. Yun nga lang, dapat pag-introduce nun ay dahan-dahan. Huwag nyo pong bibiglain yung pagpapaaraw sa mga seedlings. Pero kung sinanay nyo na siya from the start, na nakalagay na po siya sa direct sunlight, walang problema po doon. Kasi sanay na siya sa sikat ng araw, hindi po basta-basta malalanta yung inyong mga pinupunla. Kaya lang, dahil nakabilad po siya sa araw, mabilis din matuyo itong lupa. So, kung kailangan natin magdilig sa tanghali, diligan natin sa hapon. Kung tuyo na, diligan pa rin natin. So, wag niyo pong hahayaan na matuyo yung mga lupa kasi hindi po bibiak yung seeds. Then, i-share ko na rin po sa inyo itong ginawa kong pandilig. Ito po yung plastic bottle na maliit. Binutasan ko lang yung kanyang takip. So, medyo handy kung ganito lang kaliit. Ang maganda dito, kung kailangan ko ng maraming pandilig, ililipat ko lang yung takip dun sa mas malalaking bote. So, yun naman yung pwede kong gamitin. Pero kung gusto ko ng medyo handy, tapos konti lang naman yung pinunla ko or didiligan, pwede na po itong maliliit na bote. Then, after 3 to 5 days, tutubo na yung ating mga pinunla. So, gagawin nyo naman, para hindi siya kainin ng snails, pwede nyo po siyang budburan ng abo sa ibabaw. Yan, or paikot dun sa inyong tray. Yan, ayaw kasi ng mga snails na abo, no, natutuyo yung kanilang katawan. Yan, so yan yung ginagawa kong prevention para hindi lumapit yung mga snails. Lalo na po ngayon, tag-ulan, mamasa-masa yung mga lupa, kaya medyo marami yung mga snails sa paligid. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!